nagagandahan at makukulay na sushi sa kalye. Pani Puri or authentic Indian cuisine sa kalye. Sikat at pinipilahan ng mochi sa Binondo, meron na rin sa Fusion Alley. First time ever sa kalye, ang Thai Steak Street Food natin. Try nyo na! Super excited na akong matry ang mga ito, kaya naman ano pang inaantay natin guys? Huwag na natin patagalin, i-try na natin! So guys, ayan, nandito ulit tayo sa Fusion Alley dahil kasi nalaman natin may mga bago na naman dito. Siguro every week na lang may bago dito. So excited na ako. Ipakita sa inyo, sabay-sabay natin tikman yung mga bago nating matitikman ngayon. Let's go! Hello, ako po si Karan, dito po sa Fusion Alley. Matatagpuan niyo po ang authentic Indian cuisine sa stall L25 Tolentino Street. Dito po may pani puri po kami filled with potatoes, onions, and chickpeas. 10 pesos po siya isa. So pag isang order po, 10 pieces for 100 pesos. Then dito po may samosa po kami stuffed with onions, green peas, and potatoes. 30 pesos lang po siya each. Here we have chicken and beef biryani. So sa chicken po 150 each, then sa beef po 180 pesos po each. So guys, sa mga gusto pong mag-order online, meron po kami ditong page, contact information, then yung Facebook account ko po. Pag hindi nyo po ma-search yung Facebook page, yung Spice Graph, yeah. So matatagpuan lang po kami dito sa Fusion Alley, L25 stall, Tolentino Street. So tara na po kung gusto nyo po makatikim ng authentic Indian cuisine. So, ang sauce po ng pani puri, tamarind water. Water po siya na may sampalok then Indian spices. Then, tamarind masala. Sampalok po na may ketchup para mabalanse po yung lasa, then may Indian spices. For the samosa po, garlic mayo po and tamarind masala. First na magta-try. Oh, gulat agad Spices no? Babalik lang ulit natin sa Fusion Alley. Nakakita tayo dito ng authentic Indian cuisine. Imagine niyo guys, 10 pieces na pani puri, 100 pesos. So tignan natin kung gaano ka-authentic. Kala mo expert no? So ito, tatry natin. Sabi, pag naglagay ka daw nito, ito yung mas damihan mo. Hanap tayo, siguro dito sa isa. Damihan daw. So I guess, pwede na yan. And ito pang isa, tama rin din to pero may kasamang ketchup. Yun. Sige, isang solid na subo. Isang buo. Let's go. Wow, grabe the spices Well, hindi ko naman masasabi kung authentic talaga siya kasi hindi pa naman ako nakapunta sa India. Ang masasabi ko lang kung bakit totoo na authentic siya kasi Indian mismo yung gumagawa. Pagdating sa spices, kuwang-kuwa mo yung spices, alam mong Indian food siya. Tsaka masarap yung spices niya. Siguro, ang nagpapanalo sa kanya, eto. Kasi ito yung maraming nilagay natin Tamarind water yung tawag nila. So, yung tangy flavor niya, kuwang-kuwa mo dito. Iisa pa ako kasi masarap So, ang pinakalaman niyan, chickpea, potato, and onion. So, 3 lang yung laman niya. Tapos, maglalagay ka na ng sauce. So, isa pa tayo kasi masarap Ito yung marami daw. Yan, kalahati. So, yan. Okay? Iisa pa tayo. Feel ko ubusin namin to Hindi namin take out to. Ubusin namin ni Carter. Kasi, nasarapan ako at nagustuhan rin ni Carter. Mahilig kami sa mga Indian food.
Let's go. So yung lasa niya, nandyan yung maraming spices, maraming flavor, may asim, at unang-unang malalasahan mo yung tamis niya. May tamis din siya. So kung hindi ka mahilig sa mga strong spices, hindi mo magugustuhan to. Pero para sa kagaya namin ni Carter, mahilig sa Indian food, slight anghang, mahilig sa strong na lasa, panalo sa ito. Try na rin natin yung samosa nila. So yung samosa nila, 30 pesos isang peraso. Ang laman nito, green peas, potato, and onion. So yung kanina sa panipuri, ang difference nila, chickpea yun, ito green peas. So meron din silang yung tamarind masala, yung may ketchup, tapos garlic, mayo. Try na natin. Okay. Nakakatuwa yung Indian guy. Marunong mag-Tagalog. Kabilib eh, no? Hindi natin natanong kung gano'n na siya katagal dito. Let's go. Try na natin. Yan. Kita mo yung potato. Magugustuhan ni Carter to. Ayan o. Ito yung laman niya. Pero guys, I think pwede rin dito, yung sa panipuri, pwede rin dito. Similar din naman sila ng lasa ng loob eh. Ang nagkaiba lang, meron siyang wrapper. Pero similar sila ng lasa. Tignan mo. Parang kang kumain ng panipuri na nasa ganitong shape. So again, 30 pesos lang to. May konting kick ng anghang. Hindi ko alam kung mismo dito sa samosa or doon na sa sauce. For me, kung naghahanap ka ng something new sa kalye, makakakita ka ng authentic Indian food, try nyo to. Ako, nagustuhan ko yung panipuri nila. Ito na rin, di ba? Pero mas gusto ko yung panipuri. Kasi yung crunch na nabibigay nung pinaka bilog eh, di ba? So yun, enjoy na namin to, tsaka yung panipuri. So, yung scallion pancakes na nakikita natin sa Binondo, meron na rin dito sa Fusion Alley. So, yan yun. And even yung mochi, meron na rin sila dito. So, ito daw yung jasmine, blueberry, strawberry, cocoa chocolate, and mango, pomelo, sago, and pistachio. Then, may taro din sila dito and ano po yung tawag sa purple rice? Pagdating sa coating naman, coconut meron sila, then sugar powder and Oreo. So itong unang titikman natin ng mochi sa kanila, nagulat ako kasi ang natry natin to, nagva-viral to, 'di ba? Sa Binondo ngayon, meron na sa Fusion Alley. So itong flavor na unang tatry natin, ito yung mango, pomelo with sago, and strawberry with boba. May lalagyan silang binibigay, tapos meron ding stick. Pero ako gusto ko siyang kagatin ng hawak lang ang kamay ko. Yung coating na pinalagay natin, coconut. So try na natin. Let's go! Yan na. Ang kapit. Ultimo sa labi, kumapit. Hindi nyo makikita yung laman kasi, ayan, lasang-lasa ko yung cream cheese dito tsaka yung flavor ng strawberry. Wala pa tayong natikman na mango. Andito siguro siya sa kabila, nakasilip na. So every time daw o-order kayo ng mochi nila, may kasama na talagang taro tsaka purple rice. Lagkit eh, teka lang ah. Bear with me. Okay, ito, pagsamahin natin yung mango and cream cheese. So for me, yung lasa nito, since yung pinaka-base naman talaga nila is cream cheese,
Ang kapit, ultimo sa ipin. So, lasang-lasang mo yung cream cheese, hindi tinipid sa cream cheese kasi talagang lasang mo siya. Parang purong-puro talaga. So, add-ons na lang yung pinaka-flavor ng strawberry, tsaka mango. So, ito, unang-unang napansin ko yung packaging nila. Pwede mong i-take out, pwede mong ipampasalubong. Kasi yung nakain natin sa Binondo, naka-paper lang eh. Pero ito mas presentable. So, yan. Bilog na bilog siya, hindi siya nade-deform. Hindi napipipi. Kasi kung yung paper lang sa Binondo, napipipi. So ito, yan. Mas pinabongga na. Magkano ba yung sa Binondo? Nakalimutan ko na yung presyo sa Binondo, pero ito, 150 pesos. Any flavor ng piliin nyo, 150 pesos. Same lahat. Ito naman is, ang flavor nito, pistachio. Hindi tayo nagpalit, hindi tayo nag-Oreo na coating at sugar powder. Coconut pa rin yung pinili natin. So itong next na titikman natin, malaki siya. Ayun oh. Again, hindi vlogger to. Ganito talaga yung sukat ng ginagawa nila kasi, maraming umu-order, maraming bumibili. So, marami naman nakatry eh. Tagal na nila dito. Ako ngayon lang ako titikim. So, ganyan talaga yung size for 150 pesos. Ang next flavor na titikman natin, pistachio. So, lahat ng order mo, meron ng kasamang taro yan. Tsaka, purple rice. Tikman na natin. Dito na tayo. Medyo butas na dito sa kabila. Let's go. Kinakabahan ako kasi ang kapit niya sa bibig eh. Let's go. Effort lang wait lang. Makapit kasi siya sa ipin, tsaka sa bibig. So make sure nyo every bite nyo, maliit lang. So ang kinagandahan na to, sa pistachio flavor nila, may mga bits talaga ng pistachio. Tsaka lasa mo naman yung pistachio flavor. Nangingibabaw lang yung cream cheese. For me, slight tamis lang, mas nangingibabaw yung alat ng cream cheese. Actually, yung mango kanina tsaka strawberry, bukod sa alat ng cream cheese, very subtle na lang yung tamis kasi yung alat ng cream cheese tsaka yung asim ng mango tsaka strawberry, yun yung mas nangingibabaw. Sarap pa rin, hindi nakakaumay, pero kung hindi ka mahilig sa cream cheese, siguro baka mas maumay ka agad. So yun, isang bite pa, tapos move on tayo sa next food trip natin. Try natin buklatin Ito yung taro, tsaka purple rice. So every order nyo, any flavor yan, may kasamang ganyan. So kaya may binibigay silang stick, tsaka lalagyan kasi nga messy pag ginawakan nyo. Kagaya niyan, dahil gusto kong hawakan, messy. Fault ko yun. Okay? Sagana sila sa cream cheese, hindi tinitipid. Talagang literal na madami. Another struggle kasi malagkit, kailangan maliit lang. Samahan natin ng purple rice and taro. Ang kapit eh. Yung dalawang in-order natin, parehas naman natin nagustuhan. Ang top one na natikman natin dito is yung may mango tsaka strawberry. Ito, secondary na lang. Kasi ang dami nilang flavor eh. Siguro, next time try natin yung ibang flavor. I'm sure yung chocolate masarap din. I'm sure yung jasmine masarap din. Pero, dalawa lang muna kasi marami tayo food trip dito. Baka mabusog tayo agad. So, ayan, malagkit na makapit na talaga. Messy. So, talagang wag nyo na lang tanggalin doon. Kasi ako, ginawa ko for the sake na lang na mapakita sa inyo yung lambot niya. Kinawa ko, pero tingnan mo, messy na, makapit. So, yan. Sige, enjoyin ko na to. Ayan. Overall, yung lasa ng nandito sa Fusion Alley, same lang sila sa Binondo. So, depende kung saan kayo mas malapit. Nasa sa inyo. Cream cheese, hindi tinipid. So, sila rin pala yung sa Binondo. Ayan, makikita nyo, Chinese talaga yung gumagawa. So, sila rin yung sa Binondo. Nandito sila sa Fusion Alley ngayon. So, yan, nagluluto sila ng scallion dito. Yan, i-chop na nila. Ito na yung mga gawa. Pero hindi na natin itatry yan kasi mabubusog tayo. Hanap pa tayo na ibang food trip. Ayan, yung dalawang Chinese nagkaintindihan. Buti na lang magaling mag-Chinese si Carter. Kasi hindi nagtatagalog yung may-ari eh. Cute nila tignan. So after natin makatry ng mochi na galing sa Binondo, nakakita tayo another mochi na nagtitinda dito. So yan yung mga flavors nila. So I think next balik natin, tsaka na lang natin sila titikman. Mas marami silang flavor dito. So, nakakita tayo ng mga nagagandahang sushi dito sa Kali. Galing. Tikman natin yan kasi talagang maaagaw yung attention mo. May mga pabulaklak pa sila. Ang cute to. May iba't ibang shape pa. Galing. Very creative talaga. So,
So, ito na yung mga napili natin, guys, na mga sushi dito sa Sushi Star. Grabe, sobrang gaganda ng kulay. Imagine niyo for 3 pieces, 100 pesos lang. So, dalawang order yung ginawa natin, kaya 6 pieces siya, 200 pesos. So, iba-ibang kulay. So, yung iba, nahirapan na akong tanungin kung ano yung mga pangalan kasi sa sobrang dami. Iba't ibang klase at iba't ibang kulay. So, ito, shrimp sushi, cake roll, corn sushi, and California maki, banana sushi, and crab stick sushi. So, ayan, tikman na natin. I think hindi naman ako nagkamali sa mga kung ano yung tawag dyan kasi nakakalito nga sa sobrang dami. Ang daming flavors at ang daming bumibili kanina. Ayan, medyo naubos na yung tao pero non-stop pa rin. Kuha tayo ng Kikkoman. Para tayong nasa street food ng Japan, di ba? Para tayong nasa Tokyo. So, nakikita ko ang ginagawa ni Kuya na nagsuserve. Every time may mag-o-order, nilalagyan niya na ng toyo or Kikkoman, tapos may wasabi on the side na lang. So, lagyan natin. I hope hindi matapon sa akin. Kalat na lang natin. Yan. Para may flavor na siya. Hindi kasi ako mahilig sa wasabi eh. So, hindi na ako magwawasabi. Kamay na lang, ano. Ito ang nagpaganda dyan eh. Ma-mink-mink, ma-purple-purple. Tapos ang laman niya, ayan. So, ang laman naman daw nito, walang raw, sausage and veggies. So, syempre, sushi sa kali. Don't expect na authentic to. So, let's go try na natin. Ayan. May mango din. Pwede ko pang dagdagan ng Kikkoman. Nakuha naman natin yung California maki na lasa. Siyempre, hindi mo pwedeng i-compare sa legit na Japanese resto kung gumawa ng sushi. Diba? So, dagdag pa tayo. Nakulangan ako sa Kikkoman. Ayan. Ang next natin ay kakaiba eh. Hindi ko alam kung banana ba talaga to kasi sabi ni Kuya banana eh. So, banana sushi. Let's try. Banana nga. Alam niyo yung saba? Ang weird ha. First time ko lang nakatry ng banana sa sushi. Pwede rin pala. Unique yung lasa niya. Para kami, alam mo yung laman ng turon, manamis-namis ng konti, tapos pinray outside. Kala ko nga tempura to kanina eh, di ba? So yun, isa-isang kagat lang tayo kasi Diyos ko, ang dami pa natin itatry. Hindi na kaya ng tiyan natin. So ang pinaka-next na katitikman ko na lang siguro ito. Tutusukin ko na lang dahil sobrang pixie pag kinamay ko pa. Ito yung cake roll kung tawagin. Hindi ko na mabuhat masyado eh. Pero ito yung cake roll. Kagatin na natin. Naghihiwalay na. May sausage, veggies, and mango rin. Matamis yung mango na gamit nila. Ando naman yung lasa ng Japanese mayo na nilagay. May seaweed wrap din. Lasa mo. Again, lasang sushi siya. Pero, syempre, hindi ko masasabing authentic. So, yun. Very decent. Simple yung lasa. Kuha mo yung lasa ng sushi. Very affordable lang. Oh, last bite. Sige. Corn. Try na rin natin. Lasang corn lang and cheese. Kasi rice na yung ilalim eh. Tsaka seaweed wrap. Corn. Yun na yun. Lasang corn, tsaka konting Japanese mayo and cheese. So yun, very decent. Pwede naman matry. Kung nagke-crave ka sa sushi, very presentable. Pwede nyo itry. Street po tayo dyan. Try nyo na. Try nyo na po tong Thai steak natin. Bagong-bago na pagkakaguluhan at pipilahan dito sa Fusion Alley, Sampaloc po. Sa halagang 150, makakatikim ka na ng medium rare or well done na steak po.
tikman na natin tong kauna-unahang steak dito sa kalye na Fusion Alley. 150 pesos, meron ka ng steak, meron ka ng gulay, meron ka pang mashed potato sa ilalim. Tikman na natin. May dalawang klase ng luto sila dito, either well done or etong medium rare. Yung mga medium rare dyan, para kay Carter yan. Sa akin yung taba. Meron ditong well done. Ito, tikman natin tong well done. So, dalawa yung sauce nila. May Thai sauce sila dito. Then, meron din silang gravy. Mahirap basahin yung Thai sauce nila kaya Thai sauce na lang. So, tikman muna natin yung Thai sauce. Ay, natanggal. Kamayin ko na lang. So, yan. Ay, sarap naman yun. In fairness para sa steak sa kalye, ang lambot ng steak nila. Yung Thai sauce nila, maasim-asim na manamis-namis. Pero actually yung steak nila, ako kung napapanood nyo na ako before pa, ang gusto ko lang sa steak, yung simple lang, yung pinaka seasoning lang niya. Salt and pepper lang, yun na masaya na ako dun. Pero okay din mag-try yung mga sauce nila. O, kumuha tayo ng mataba-taba at luto para sa akin dito sa gravy. Dunk na natin. Yun. Let's go. Very impressive para sa kalye. Tapos may patatas pa. Ang galing. Buttery pa yung mashed potato nila. Para sa 150 pesos, guys, pwedeng-pwede na to. Ang mahal-mahal ng karne. Ang mahal ng beef ngayon. Tapos steak pa. Nakakatuwa. So for me, highly recommended ko to. Kung gusto mong pumunta dito sa Fusion Alley, naghahanap ka ng gusto mong matry at sulit at mahilig ka pa sa steak, mahilig ka sa protein, mahilig ka sa karne. Hindi ito yung typical na steak na, alam mo yun, yung mga local na mga T-bone, ganun, na nabibili mo ng 200, mga ganyan, 150 pesos. Ito, 150 pesos, may mashed potato ka na may gulay ka pa. At wag ka, hindi lang basta steak to Hindi lang basta yung mga kung ano-ano, rib eye pa yung steak nila. So for me, highly recommended na matry nyo to. 150 pesos lang. So guys, dito na nagtatapos ang ating food trip ng mga bago dito sa Fusion Alley. So I hope nag-enjoy kayo at isave nyo to pagka gusto nyo bumunta dito sa Fusion Alley tas gusto nyo maghanap ng bagong mapu-food trip. So yun lang. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na kayo and don't forget to comment, like, and share this video. Thank you guys for watching. Till my next video. Bye! Then, tamarind ketchup po. Wait, ulit mo. Ulit, okay lang, okay lang. Kasi similar din naman sila ng sa... Similar din naman sa nala... 1, 2, 3, go. First time ever dito. Ay, ulitin sa mga sa pa. Wait lang. Take 2, take 2. 1,